Gandang hapon. Gandang hapon po sa ating lahat na naririto. At maligayang pagdating sa Tagalog Service ng Grace Fellowship Church Alabang. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa, sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita o makailang beses nyo nang dumalo sa aming pananambahan dito sa GFC, welcome po at nawa pagkatapos ng ating formal time of worship, mapagbigyan nyo kami ng ilang mga sandali at makilala kayo, masagot kung mayroon man po kayo mga katanungan. Muli, welcome po sa Grace Fellowship Church. Ngayong hapon po ay pinagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Acts o mga gawa. Si Brother JC Del Mundo ay mangangaral sa mga gawa chapter 2 verses 37 to 47. Hayaan niyo pong basahin ko para sa atin ang ilang mga talata mula sa awit 103. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal, na siyang bumubusog sa iyo sa iyong nasa ng mga mabubuting bagay, anupat nababago na gaya ng sa agila ang iyong kabataan. Ang mga talatang ito po, mga mahal na kapatid, ay nagpapaalala sa atin ng ating pagsamba, kabilang ng ating pag-awit kapag ating binibigkas ang mga katagang praise the Lord o purihin ang Panginoon, ay higit pa sa panlabas na pagpapahayag ng ating pananampalataya. Ito ay nagsisimula sa isang malalim na pagtugon ng ating buong puso, isip at kaluluwa, na sadyang ituon natin ang ating paningin sa Diyos at magpuri sa Kanya kung sino siya. Tayo po ay tumayo at atin pong purihin ang Panginoon sa ating pag-awit. Praise my soul, the King of Heaven. Swift to bless. Hallelujah.
But while mortals rise and perish, our God lives unchanging on. Hallelujah, hallelujah, my eternal one. Hallelujah, hallelujah, praise the everlasting King. Amen. Mga minamahal na kapatid, si Kristo ay hinamak, itinakwil at nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Ang paghihirap na kanyang tiniis ang naging kabayaran para sa ating kaligtasan. Umaawit tayo ng may mapagpakumbabang pasasalamat at pagsisisi sa ating mga kasalanan sa ating tagapagligtas. Ang kanyang handog na pag-ibig ang nagdala sa atin ng kapayapaan sa Diyos. Jesucristo, paanong nagkasala? Bakit ang hatol sa'yo pinarusa? Nilapastangan at tinalikuran, luhang sinaktan. Sinong nagdulot ng kabighatian para sa'kin? Ikaw ang siya natulan, O Jesucristo, nagkanulo sa'yo sa krus, nagpakoy ako. Pastol ng kawan, buhay mo'y inalay dahil sa amin. Ikaw ay pumanaw, pambayad salay, di namin hinanaw. Diyos ang luminga. Para sa akin ang pagkatwang tao, yung kalungkutan at yung sakripisyo, yung kamatayan at kabighatian, aking kaligtasan. Yamang di kaya ang pagbayad sala, ika'y pupurihin, sa'yo lang aasa, lagi sa puso, pag-ibig mo't awa, at ang iyong biyaya. Ang kapatawaran ay hindi matatagpuan sa sarili nating mga pagsisikap, kundi tanging sa dugo ni Jesucristo na ibinuhos para sa atin. Ang kanyang ginawa sa krus ang ating katiyakan, sapagkat ito ay sapat
upang hugasan ng bawat kasalanan at gawin tayong banal. Holiness is your life in me, making me clean through your blood. Holiness is your fire in me, purging my heart like a flood. I know you are perfect in holiness. Your life in me, setting me free, making me holy. Only the blood of Jesus covers all of my sin. Only the life of Jesus renews me from within. Your blood is enough. Your mercy complete. Your work of atonement paid for my debts, making me holy. Only the blood of Jesus. Holiness is your life in me, making me clean through your blood. Holiness is your fire in me, purging my heart like a flood. I know you are perfect in holiness. Your life in me, setting me free, making me holy. Only the blood of Jesus covers all of my sin. Only the life of Jesus renews me from within. Your blood is enough. Your mercy complete. Your work of atonement paid for my debts, making me holy. Only the blood of Jesus. Only the blood of Jesus. Only the blood of Jesus. Amen. Natili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Zacarias 12:10 hanggang 14. Ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem
ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, kapag pinagbasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Sa araw na iyon, ang iyakan sa Jerusalem ay matutulad sa nangyari noon sa Hadadrimon sa kapatagan ng Megido. Tatangis ang buong lupain, ang bawat sambahayan, ang lahi ni David, pati ang kababaihan doon, ang lahi ni Natan, pati ang sambahayan doon. Ang lahi ni Levi, pati ang kababaihan doon, ang lahi ni Simei, pati ang kababaihan doon. At ang iba pang lahi, pati ang kanilang kababaihan. Zacarias 12, 10 hanggang 14, maaari na po tayong maupo para sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tanging sa dugo mo lamang, only by the blood of Jesus. Lord, dahil lang kay Jesus, kami ay pwedeng magsamba dito ngayon, dahil lang sa Espiritu mo. Lord, as we begin our fellowship, our service, Lord, tulungan niyo po kami na makinig. Panginoong Diyos, talagang hindi kami karapat-dapat na maging dito. Ngunit, pinredestin niyo po kami, hindi lamang na mapatawaran para sa kasalanan, kundi rin para ma-sanctify, para maging banal. At hindi lang yun, pati na rin para mag-glorify, maging perpekto na walang kasalanan. Lord, hindi po namin ma-imagine kung paano yun, anong pakiramdam nun na walang tukso ng pagsisinungaling or pagkakasala. Kaya Lord, kami po din ay nakikiramay sa mga pamilya nila Nanay Eva at Nanay Benny. Lord, and yet, nagse-celebrate din kami, nagpapasalamat din kami na kasama na po nila ikaw sa langit. At Lord, bawat tuwing may pumanaw sa amin, naaalala namin, pinapaalala nyo ang pag-asa na meron kami sa inyo. Lord, in a way, we become happy every time we remember the truth of salvation. Lord, marami din pong iba may nararanasang sakit or karamdaman. Yung iba nasa ospital, pinagdadasal din po namin sila. Lord, if it's your will, pagalingin niyo po sila, give them comfort. May they recover swiftly and fully. And Lord, as we study your word, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Help me, Lord. Sana ang salita mo, ang truth mo lang, ang makikita ngayong hapon. Remove me, Lord. And Lord, sana po maging katulad kami ng mga Hudyo dito sa mga Gawa chapter 2 na tatanungin ano ang maaari namin gawin, ano ang gagawin namin. So Lord, again, thank you. We are so blessed, we are so privileged sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Talagang pagkatapos ng prayer, biglang dumadami ang mga tao. Wala, imagination ko lang yan. Anyway, magandang hapon po. Ang ating passage today, tulad ng sinabi ni Brother Ian, is sa Acts or mga Gawa, chapter 2, 37 to 47. Bago po ang lahat, tayo po ay tumayo. Basahin po natin ang ating talata. Okay. Gagamitin ko po is ang Biblia version ng 2001.
starting from verse 37. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo. Bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Sa iba pang mga maraming salita ay nagpatotoo siya at hinimok sila at na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na yon ang may 3,000 kaluluwa. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. You may be seated. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapon ay Gulat at Pagkamangha ang Pagsilang ng Iglesia. Sa English, Shock and Awe. Okay, kailangan pa rin sabihin. Okay, so ang haba ng talata natin, okay na, tapos na. 5 o'clock na. Naranasan nyo ba? I'm sure halos lahat tayo dito, nakaranas na ng araw na punong-puno ng iba-ibang event or pangyayari. No? Yung hindi lang isang event ang pupuntahan, kundi 2 o 3 o 4. Yung tipong pag-uwi nyo, wala, nakatulala na lang kayo at babagsak na lang sa kama or sa couch or kahit sa sahig. No? Kasi parang ganun ang nangyayari dito sa mga Gawa chapter 2. Pang-4 na linggo na po natin pag-uusapan ang isang araw ng Pentecost. 4 services. Hindi pa tapos. No? Siguro si Pedro, pagod na. So, para makapag-recall tayo, i-refresh ko tayong lahat sa mga huling pangyayari. Starting from verse 1, chapter 2, verse 1 to 13, sa mga nakaraang linggo, itinuro ni na Dan at saka ni Ian ang tungkol sa Pentecost at sa pagdating ng banal na Espiritu. Pagkatapos, sinimulan ni Josh ang sermon ni Pedro, kung saan ipinakita niyang ang propetang si Joel ay nagpahayag tungkol sa pagdating ng banal na Espiritu. At ipinagpatuloy naman ni Pastor Pedro, after yung pagbisita ni Pastor Alvin, na maging ang kanilang iginagalang na si Haring David ay nagpahayag tungkol sa Mesiyas, na walang iba kundi si Jesus, na siya rin nilang ipinako sa krus. But wait, there's more. Hindi pa rin natatapos ang araw na to. Makita natin ngayong hapon kung paano tumugon ang mga Hudyo at kung paano
hinubog ng Panginoon ang kasaysayan ng iglesia. Na ito po yun, yung dinadanas po natin ngayon, nanggaling dito sa araw na ito. No? Ngayon, hapon, makikita natin ang mga katangian ng unang iglesia. Ang unang katangian ng unang iglesia ay ang pagsisisi sa kasalanan. Sinabi po sa verse 37, nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso. Sa English, pierced or tagos. Ito ang, sa pamagat ng message natin na gulat at pagkamangha, ito yung gulat part. Nagulat sila sa sinabi na pinatay nyo yung Mesiyas. Gumamit si Lucas dito ng matinding pananalita, violent, upang ilarawan ang kanilang naging tugon. Mga 50 araw pa lamang ang lumipas, tandaan natin, mula nang ipako sa krus si Jesus noong Passover. So less than 2 months ago, fresh na fresh pa yung crucifixion ni Jesus dito. Kaya nang sabihin ni Pedro na sila ang pumatay sa Mesiyas, malamang na marami sa mga nakikinig ay naroon mismo sa pagpapako kay Jesus sa krus. Nasaksihan nila at marahil ay nakisigaw pa habang siya ay pinapatay. Tulad ng kinata natin, ako yung nagpatay sa inyo, I killed you, I crucified you. Kaya nang maunawaan nilang si Jesus pala ang ipinangakong Mesiyas, at sila pa ang nagpatay sa kanya, bumagsak sa kanila ang katotohanan yon ng buong bigat. Wala na silang maitatanggi. Naharap sila sa bigat ng kanilang kasalanan. No? Si Propetang Joel na, si Haring David pa. Kaya ang tanging tanong na lang nila na natira ay ito. Sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Wala na sila ibang masabi. Anong magagawa namin? Guilty kami. Ano ang dapat naming gawin? Tayo ba? Ano ang dapat nating gawin? Kasi hanggat iniisip ng tao na may kabutihan pa siyang maipagmamalaki o may abala pa siya na sa mga kasiyahan sa mundong ito, hindi niya itatanong ano ang dapat kong gawin. Hanggat inaakala nating sapat ang ating mabubuting gawa, hindi natin iisipin paano ako magiging matuwid sa mata ng Panginoon. At iyan mismo ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Pedro sa mga Hudyo. Sa harap ng mga salita ng Propetang Joel at Haring David, wala na silang maitatanggi. Lantad ang kanilang kasalanan sa harap ng Diyos. Kung ikaw ay isa pong tunay na mananampalataya ngayong hapon dito, naranasan mo na rin, naramdaman mo na rin maging madumi sa mata ng Panginoon. Anyone here who's a true Christian, naranasan mo na yon. No question. Nang makita natin ang bigat ng ating kasalanan laban sa banal na Panginoon, wala tayong mapuntahan. Ang tanong na lamang ay, saan ako pupunta? Ito marahil ang pinakamabigat na karanasan sa buhay ng isang tao. Ang mamulat sa sarili mong kasalanan at kawalang kabanalan. Ngunit ito rin ang sandali kung kailan abot kamay na ang sagot. At ano po ang sagot na iyon? Verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo. Ano po ang ibig sabihin ng pagsisisi? Very common. Ang salitang metanoeo
Para siyang kanta, no? Metanoeo, na siguro minsan, kung matagal kayo sa GFC, narinig niyo to, ay ang pagbabago ng isip or actually, ang pagbabago ng pananaw sa buhay. Kapag kumupas ang ating mga dahilan at pinagkakaabalahan, saka lang natin nakikita ang bigat ng kasalanan natin sa Panginoon. Mga mabubuting gawain natin, walang kwenta. Mga ipanagmamalaki natin, panandalian lamang. Katalinuhan, kabaitan, no? Wala, panandalian lamang. Ang pagsisisi ay higit pa sa pagkatakot sa impyerno o kahit sa pagpipigil ng pagkakasala. Hindi lang, ayoko mapunta sa impyerno. Sige na nga, Lord, tanggapin na kita. O kaya, sige, pipigil ako magkasala. Yun na yun, save na ako kasi pipigil ako. Yun ba yun? No. Ang tunay na pagsisisi ay ang pagtalikod sa kasalanan papunta kay Kristo. No? Hindi maaring tumalikod ka, pero paharap ka pa rin. Pag tinalikuran mo, no, papunta ka kay Kristo. One coin. Hindi mo lang tinatanggap si Jesus para makapasok sa langit pag nagsisisi ka. Sinusuko mo ang buong pagkatao mo sa Kanya bilang alipin niya dahil ang pagpapatuloy sa kasalanan ay naging kasuklam-suklam na para sa iyo. Bagong salita 'yon sa akin, kasuklam-suklam. Disgusting. Hindi mo na matiis. Hindi mo na matake. Yun dapat ang ugali natin sa kasalanan. Hindi ibig sabihin nito na nawawala agad ang kakayahan natin magkasala o na nawawala kaagad ang tukso ng kasalanan. Hindi po yun ang ibig sabihin ng pagsisisi. Ang ibig sabihin nito ay hindi na natin kayang dipansinin ng karumihang kasama nito. So, maaring gagawin mo pa rin. Titikim ka pa rin. At may konting pleasure pa rin. Pero, hindi na wawawala. You cannot unsee yung karumihan nito anymore. At sa tuwing tayo'y nagkakasala muli, ang maduming karamdaman na iyon ang nagpapabalik sa ating ipahayag ang ating kasalanan sa tanging tapat na tagapagpatawad. It brings us back to our knees to the faithful forgiver. Iyan po ang tunay na pagbabago ng isip. Yan po ang tunay na pagbabago ng pananaw. Sinabi din po sa verse 38, hindi lang after magsisi at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Magpabautismo. Ang pagbabautismo ay ang paglulubog sa tubig bilang pakikiisa sa kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Bilang utos sa bawat mananampalataya, isa po itong panlabas lamang na simbolo sa isang bagay na dapat ay nangyari na sa loob natin. So yung baptism or yung pagbabautismo mismo, hindi yon yung miracle. Okay, muntik ako malunod, save na ako. No. The real miracle was the repentance. The transformation. Hindi ito madali para sa mga Hudyong kausap ni Apostol Pedro. Siguro sa atin, alam ko na yan, narinig ko na yan. Pero tandaan natin, nung una tong ginawa, nung una tong sinulat o sinabi, hindi ito madali, hindi ito madaling pakinggan. Nangangahulugan ito ng pagtalikod sa kanilang ipinagmamalaking Hudaismo at sa hayagang pakikiisa kay Jesus na kinamumuhian ng mga Hudyo. They turned their back on their heritage and
identify with Jesus. Sinabi din po sa talatang ito, magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Hindi po ito nangangahulugang kailangan ang bautismo upang mapatawad ang kasalanan. Kasi ang salitang Griego na ginamit dito ay eis, na mas angkop unawain bilang magpabautismo kayo dahil sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Ginamit din po ito sa kwento ni Jonah na kung saan sinabi nagsisi ang Nineveh sa preaching ni Jonah. Hindi para sa preaching ni Jonah. So same word, eis, E-I-S. Kaya mas tama ang translation na magpapautismo dahil sa kapatawaran. No, kailangan po, klaro yun. Dahil kahit isang maliit na salita lang yon, napakalaking division na ng paniniwala ang resulta nun. Ang pagbabautismo ay dapat maging bunga ng tunay na pagsisisi. And then, nagtatapos ang verse 38 sa, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano ang kaloob ng Espiritu Santo? Ano yun? Iba po ito sa gifts of the Spirit, tulad ng pangangaral, pag-ebanghelyo, iba po yun. Iba din po ito sa bunga or fruit of the Spirit, gaya ng pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan. Kapag tayo ay nagsisi sa kasalanan, ang banal na Espiritu mismo ang kaloob na ating tinatanggap. Siya po mismo, the person. Sinabi nga po sa Juan 14:16-17, no, bago kinuha si Jesus para patayin, no, sabi niya sa mga disipulo niya, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. At hihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw, upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang Espiritu ng katotohanan. Ano po ang epekto? Ano po ang nangyayari pag tinanggap natin siya? No? Ang Espiritu Santo ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay nakukumbinsi sa pagiging makasalanan, nako-convict tayo. Ang Holy Spirit lang ang dahilan kung bakit nakakabunga tayo ng spiritual fruit, mga ugaling Christ-like. At pangatlo, ang Holy Spirit lang ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng katiyakan sa kaligtasan. Kaya, kapag pinanghihinaan tayo ng loob ni Satanas, na madalas po mangyari, ang presensya ng banal na Espiritu sa atin na siya lamang nakakapagdulot ng pagsisisi at pagbunga ng spiritual fruit, yun po mismo ang nagiging ebidensya para sa atin ng ating kaligtasan. Nakaranas na po ba kayo ng depression? Yung parang wala ng pag-asa, na yung parang binubulong ni Satanas, hindi ka naman Kristiyano, grabe. Ano bang ginawa mo yan? It's the fruit of the Spirit that is the proof. Saved ka nga, hindi dahil sa kabutihan mo, kundi dahil sa ginawa ko sa'yo, sabi ng Espiritu. Hindi niya sasabihin 'yon in words, pero makikita mo sa bunga yung gawa niya sa buhay mo. Kaya hindi nga ba ang banal na Espiritu ang pinakadakilang kaloob na maaari nating matanggap? Hindi po ba? He assures our salvation. Tapos, sa verse 39, sinabi, sapagkat ang pangako ay para sa inyo
at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo. So, una, para sa inyo at sa inyong mga anak. Ito po ay ang mga Hudyo at pati na rin ang kanilang mga susunod na salinlahi. Tapos pag sinabi ang at lahat ng mga nasa malayo, ito po naman ang mga Hentil, lahat ng hindi Hudyo, katulad natin. Tayo yun. At yung pangako para sa dalawang grupo ay na ipinangako ng Diyos gamit si Joel na ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. At ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yun po ang ipinangako. All who call on His name will be saved. And then, sinabi sa verse 39, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. No, napakahalagang note ito. Bago tayo tumawag sa Kanya, siya muna ang tumatawag sa atin. Sabi ni Jesus sa Juan 6:44, walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. Ano ibig sabihin nito sa buhay natin? Inaayos ng Diyos ang buhay, lahat ng pangyayari sa buhay ng isang tao upang marinig lang niya ang ebanghelyo, maunawaan ito, at makita ang kanyang pangangailangan sa isang tagapagligtas. Inaayos po yun ng Panginoon. Ibang tao, 5 minuto lang yun. Iba naman, 80 years. Hindi pa rin. Minsan umaabot sa 90 or 100 years bago mangyari. Pero ang Panginoon ang nag-aayos ng lahat na yon. Siya ang unang tumatawag nang tayo ay tumugon sa Kanya. Sana po, klaro yon. Tapos, sa verse 40 naman, sinabi, sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at hinimok sila. So, ibig sabihin, mas mahaba pa ang ipinangaral ni Apostol Pedro, pero ang pinopoint out dito ay meron itong matinding pagmamakaawa sa kanila. At ano yun? Ano yung buong puso niyang ipinapakiusap sa kanila? Sabi sa verse 40 na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Okay pa ba kayo? Okay pa? Okay. Nako-conscious ako sa Tagalog service. Pag tahimik, baka nagkamali na ako. Pastor Pedro, rebuke mo ako pag may sinabi akong mali Iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Hindi tayo tatanggap ng pagliligtas kung hindi tayo naniniwalang na nasa pangalib tayo. At hindi mo hahanapin ang kaligtasan hanggat iniisip mong katanggap-tanggap pa rin ang kasalanan. Ba't ko kailangan maligtas? Okay lang naman yun. Okay lang naman. Iwasan ko lang. Hanggat kaya mo pang tiisin. O di ka maghanap, Lord. Sagipin mo ko. Sa sobrang baluktot ng mundong ito, ang itinuturing mabuti ng Panginoon ay itinatawag ng mundo na masama. At ang immoralidad naman ay ipinagdiriwang. Baka sa sobrang sanay natin sa immoralidad sa mundo, ay minsan hindi na natin ito napapansin sa paligid natin. Nasanay na tayo sa kasalanan. Ang tunay na pagsisisi ay pagkilala na ang kasalanan mismo hindi lamang ang parusa
ay dapat katakutan. Okay? Kasi kadalasan, tatanggapin ko si Jesus kasi takot ako sa impyerno. Hindi, dapat matakot din po tayo sa kasalanan mismo. Yung kasalanan yung masama, hindi yung impyerno. At kailangan natin ng kaligtasan mula rito. Yun po ang sinasabi ni Apostol Pedro dito. Tapos, pumunta naman po tayo sa verse 41. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan. So, kaagad-agad, ang bunga ng tunay na pagtanggap, sinabi dito, tumanggap Ano ibig sabihin ng pagtanggap? Ang bungay ng tunay na pagtanggap sa katotohanan ay ang pagsunod. Obedience. Tinanggap ng mga Hudyo ang ebanghelyo, tinalikuran ang dati nilang relihiyon, at hayagang nakiisa kay Jesus sa pamamagitan ng bautismo. Sapagkat ang pagtanggap ay hindi lamang pangsang-ayon na salita, agree ako dyan, okay, sige, good yan. No. Ang pagtanggap ay ang pagbabago ng puso. Yun po ang tunay na pagtanggap. Tapos sinabi sa verse 41, at nadagdag ng araw na yon ang may 3,000 kaluluwa. 3,000. No, higit pa doon kung mga lalaki pa lang ang binilang, 'di ba? Katulad nung sa feeding ng 5,000, no. So, maaling doble or triple pa 'to, no, kung kasama ang mga anak at mga asawa. Ito ang simula ng katuparan ng Zacarias 12:10 na binasa natin ni Brother Paul kanina. Dito nagsimulang tuparin ng Panginoon ang kanyang pangakong iligtas ang Israel. No? Ngunit, hindi pa ito ganap na natupad. Hindi pa. Napakalayo pa actually. Pero dito nagsimula. Dito nagsimula. So sa pagsisisi sa kasalanan, ang susunod na makikita natin sa unang iglesia ay ang pagiging tapat sa Diyos at sa kanyang mga hinirang. Pagiging tapat sa Diyos at sa kanyang mga hinirang. Matapos ang 4 na sermon tungkol sa iisang araw, biglang ipapakita sa atin ng Acts kung ano ang nangyari sa mga buwan matapos silang manampalataya. Bigla tayong fast forward. Di ba? Week 1, week 2, week 3, week 4. Biglang future na. Ito na yon. No? Sinabi sa verse 42, okay, actually from 42 hanggang 47, marami ang mangyayari. Pero dito sa 42, sinabi na natili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng mga tinapay at sa mga pananalangin. So, ano po muna ang ibig sabihin ng nanatili silang matibay? Sa English, they devoted themselves. Devotion. So, syempre, nandito si Pastor Pedro. Dito po, syempre, nanggaling ang ating PDF 242 Bible Study. Okay? So actually, ang lesson lang po today is umattend po tayong lahat sa PDF 242. Pwede na po tayo manalangin. Hindi, joke lang. So, dito nanggaling yung PDF 242. Pero ang pagiging tapat, no, nanatili silang matibay. Ang pagiging tapat or matibay ay ang pagsisikap at matyagang pagtatalaga ng sarili. No? At ang salitang patuloy or nanatili ay nagpapakita na hindi ito panandalian, kundi tuloy-tuloy na pagtsatsaga. Ano ang kahalagan nito? Kung tayo po, kung naranasan mo na maging matyaga sa isang bagay, sabihin mo, nagkaroon ka ng isang interest or passion or hobby,
Alam mo na una, hindi ka pinigilan ng hirap ng gawain o ng opinion ng tao. Hindi ka nagpapigil. Pangalawa, tinanggal mo ang lahat ng distraction para makapag-focus ka. No? Matyaga ka, pag devoted ka sa isang bagay, no, sa sobrang focus mo, naiinis ka. Pag may nakaka-distract, tinatanggal mo ang lahat. At kaya mo to ginagawa, pangatlo, kasi kaya mo ginagawa lahat ito dahil sa matinding hangaring masayahan ang iyong pananabik. May hunger ka, may desire ka. Ang pagiging tapat, ang pagiging matibay, no, hindi lang para sabihin na naging tapat ka. Ang pinapoint out ko dito, merong object, merong focus, may object ng ating gutom or hunger. Gayun din, ipapakita dito kung ano ang pinananabikan ng unang iglesia na dapat din natin gayahin. No? Ano yung naging focus nila na dapat maging focus din natin? Una, ang turo ng mga apostol. Ano ang itinuturo ng mga apostol? Ano yun? Ano nga ba yun? Walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Sinabi nga po sa Roma 10:17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Pastor George or ni Doc Rico. No, salita ni Kristo, Scripture. Sa salita ng Diyos, nagmumula ang pananampalataya. Pinili ng Panginoon na gumamit ng salita para iparating sa atin ang gusto niya, ang mga utos niya. Gumamit siya ng salita. Hindi siya gumamit ng TV, hindi siya gumamit ng YouTube. Gumamit siya ng salita. Sa salita, nagmumula ang pananampalataya. Ang mga plano ng Panginoon na nasusulat dito, ang nagbibigay sa atin ng katiyakan. Ang kanyang mga katangian, ang umaakay sa atin siyang sambahin. No, yung pagiging banal niya, no, mapagpatawad. 'Di ba? Hindi ba nakakamangha 'yun? At pinapakita din po ng salita ng Diyos ang kagandahan at lalim ng kanyang pagkatao, yung mga karakteristik niya, ang lalo pang nagpapaibig sa atin sa Kanya. Mula sa Kanyang katarungan hanggang sa Kanyang pagmamalasakit na pag-aaruga. Ang salita ng Diyos ang nagsisilbing angkla sa ating isip at damdamin. Pinipigilan tayong umasa sa sarili, sa sarili nating pag-unawa at matangay ng kung ano-anong katuruan. So yun po yung una. They were devoted sa salita ng Diyos. Pangalawa, ano yung pangalawang focus ng kanilang devotion? Ang pagsasama-sama. Ang pagsasama-sama or pag-fellowship sa English ay pakikipagbahagi or pakikipagtulungan. Parang partnership. At para mas maintindihan, para mas ma-appreciate natin ang importansya ng partnership or pakikipagbahagi sa kapwa mananampalataya, gusto ko muna bigyan ng opposite or kabaliktaran na example. Sinabi po sa 2 Corinthians 6:14, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Bakit? Sapagkat anong pagsasama mayroon ang katuwiran at kasamaan. No?
Kaya tayo hindi dapat makipamatok sa di mananampalataya ay na kahit mahal natin sila, ang puso nila ay nakatuon pa rin sa ibang direksyon sa buhay kaysa sa ebanghelyo. Okay? Yung mga minamahal natin sa buhay na hindi Kristiyano, mahal pa rin natin sila. Pero at the end of the day, no, iba yung sinusunod nila, hindi ang ebanghelyo. Kaya, hindi nila kapareho ang ating mga espiritual na pakikibaka. Gaya ng dalawang hayop na nasa iisang pamatok, ngunit pilit na lumalakad sa magkaibang direksyon. Yun po yung ibig sabihin sa Korinto dito. No? Two animals going in different directions. Do you love them? Yes, we love them. But they do not follow the gospel. They do not believe the gospel. So anong ibig sabihin nito? Kaya't sa kabila naman, okay, so bumalik naman tayo sa opposite side. Kaya't sa kabila naman, napakahalagang makipag-isa tayo sa kapwa natin mananampalataya dahil iisa nga ang ating Panginoong Hesus na pinaglilingkuran, dahil iisa nga ang salitang pinanghahawakan. Kaya natin palakasin at alalayan ang isa't isa dahil pareho ang ating pinaglalabanan. Like what? Ano yung mga battle or mga paghihirap na kapwa Kristiyano lang makaka-relate at makakapagtulungan? Katulad ng pakikibaka sa kasalanan. Kapag may struggle ka sa sin, a believer understands. Ang panghihina ng loob, lahat naman nadidepress, pero iba ang sagot ng Kristiyano. Iba ang sagot ng di-Kristiyano. At sa pagdidisipulo sa ating pamilya, ang hirap-hirap na nga magpalaki ng pamilya sa salita ng Diyos kahit pareho kayong Kristiyano. What more kung yung isa hindi? Ang point ko po, pinapalabas po nito ang kahalagahan, ang importansya sa pag-iisa, pag-fellowship sa kapwa mananampalataya. Hindi lang sa pagkakasal, hindi lang yun. Pero sa buhay, sa pamumuhay, sa pagsisimba. Para sa mga Hudyo, ang fellowship ay hindi lamang simpleng pakikipagkamustahan or pakikisalamuha. Ito ay paghimok sa isa't isa na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. We push each other to righteousness. Sundin mo lang ang Panginoon. Nandito kami para sa iyo. Ang iglesia ay hindi po isang country club kung saan pupunta ka lang para mag-relax. Ni isang drive-thru na papasok at lalabas ka na lang. Pasok, kain, labas. Ito po, kundi ito po ay isang parang kampo ng mga sundalo kung saan sama-sama tayong lumalaban upang manatiling matatag sa gitna ng isang digmaan. Nakikipag-fellowship tayo. Hindi po dahil pare-pareho tayo ng interes, kundi dahil kailangan ng mga mananampalataya ang kapwa mananampalataya upang manatiling tapat sa landas ng buhay Kristiyano. Okay? Nakuha niyo po yun? Kailangan ng mga mananampalataya ang kapwa mananampalataya upang manatiling tapat sa landas ng buhay Kristiyano. We need each other. God designed the church that way. Pangalawa pa lang yun. Ang pagpuputol-putol ng tinapay. Sabi sa unang Korinto 11:26, na sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya.
Ang communion o ang regular na pagdiriwang ng hapag ng Panginoon, katulad ng pagbabautismo, ay iniutos din ito ni Jesus upang patuloy natin siyang aalahanin hanggang sa kanyang pagbabalik. Mahalaga din, okay, so additional benefit ng communion. Mahalaga din ang pagsusuri sa sarili na nagaganap tuwing communion at pagsisisi sa kasalanan bago makibahagi dahil nakakatulong itong mapangalagaan ang kabanalan at kadalisayan ng iglesia. Okay? Ang simbahan, puro drama, puro away, puro conflict. Kapag totoo ang ating pagkomunyon, nakakapag-prevent yon ng conflict. Kasi ang tunay na communion ay may kasamang pagsisisi sa mga kasalanan, paglilinis. So communion ay hindi lang essential para aalahanin si Jesus, kundi para i-protect, alagaan ang simbahan. And pang-apat, pero hindi pa matatapos. Sa mga pananalangin. Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, pagpapanalangin, maging sa individual or sama-sama bilang iglesia, ipinapakita ng palangin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Nilalantad po ng prayer life natin ang tunay na kalagayan ng ating puso at kung tayo ay mapagkumbaba talaga sa harap ng Diyos. Even sa pagbanggit ko nito, pagsabi ko nito, nakaka-guilty. How you pray reflects your humility to God. Ang unang iglesia ay taimtim na nanalangin habang hinaharap nila ang mga pagsubok na kanilang dinaranas. Kaya po, mula sa pagsisisi sa kasalanan at pagiging tapat sa Diyos, makikita naman po natin ngayon ang huling katangian ng unang iglesia. At ito po ay ang pakikipag-isa sa isa't isa. Okay. Pagkikipag-isa sa isa't isa. Mula sa apat na bagay na masigasig nilang pinagtuunan, inilalarawan naman ng aklat ng mga gawa ang 8 paraan kung paano naman nila ito na ipakita sa kanilang pamumuhay. So yung 4 na focus kanina ng kanilang devotion, paano nila pinakita ito? Sa anong pamamaraan? There are 8. Una, takot o pagkamangha. Sinabi po sa verse 43, dumating ang takot sa bawat tao. No? So yung sa title po ng message natin, gulat at pagkamangha, ito naman yung part na pagkamangha. Ang ibig sabihin ng salitang takot ay ang pagkamangha. Maging ang mga nasa loob at nasa labas ng iglesia ay napuspos ng pagkamangha dahil sa ano? Dahil sa hayagang pagpapakita ng matinding kapangyarihan at presensya ng Diyos. Hindi lang po mga miracle. Hindi lang po yung signs, kundi yung ugali at yung pamumuhay ng mga Kristiyano. Nakakamangha ang kabanalan nila, ang pagmamahal nila sa isa't isa. Ano to? Ano yan? Kakaiba yan. Supernatural ang pagmamahal at kabanalan ng simbahan, ng iglesia. Pangalawa, mga kababalaghan at tanda. At maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. Bakit? Bakit may ganon?
Nung panahong iyon, ang mga himala ay nagpapatunay sa pagiging tunay ng mga apostol nila Pedro at umakit ng pansin sa kanilang itinuturo. No? Gaya ng tinuro ni Brother Josh noon, hindi ang mga tanda o senyas or sign mismo ang dapat nating ikatuwa. Wow, ang ganda naman ng senyas. Yan yung focus ko. Kundi, ang itinuturo kung saan ito nagtuturo. Noon, ang mga himala ang nagpapatunay sa otoridad ng mga apostol. Ngunit ngayon, ang ating batayan sa pagkilala at nagpapatunay sa mga guro ay ang kompleto ng kasulatan, ang salita ng Diyos. We don't need the miracles because we have complete scripture to affirm the truth. Pangatlo, pagkakasama at pagbabahagi. Sabi sa verse 44, at ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Maraming Hudyo ang dumalo sa Jerusalem para lang sa Pentecost. Nang naligtas sila at nanatili sa Jerusalem, marami ang nawalang matuluyan. Kaya malamang binuksan ng mga mananampalataya ang kanilang mga tahanan upang patuluyin sila. Ang una kong nais bigyang diin dito ay ang katagang ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Kasi hindi nila ipinagbenta ang lahat ng kanilang ari-arian at pinagsama-sama ang pera katulad ng mga komunista. Hindi po yun ang itinuturo dito. Hindi po yun yung lesson. No? Ngunit, ang ikalawang mahalagang punto ay ito. Ang kanilang pagbibigay ay tunay nga na may sakripisyo at kusang loob. Hindi man ito mandatory o ibenta nyo na lahat. Ngunit, ang kanilang pagbibigay ay tunay na may sakripisyo at kusang loob. Masaya silang nagbahagi ng mga pag-aari nila upang matugunan ang pangangailangan ng iba. At ito ay isang bagay na dapat nga natin gayahin sa Biblia. Ngunit kung gusto nyo, ibigay lahat ng kayamanan nyo, pakibigay na lang, pakiregister kay Ernie at Ate Ayan. No? De joke lang. Pang-apat, pampublikong pagsamba. Sabi sa verse 46, at araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, kahit naging Kristiyano na yung mga Hudyo, patuloy pa rin nilang itinuturing ang templo bilang lugar ng pagtitipon, pananalangin, pangangaral at sama-samang pagpupuri sa Diyos. In fact, sila na nga ang nalabi ng Israel na nanatiling tapat sa Diyos. Kung merong may karapatan sa templo, actually dapat sila. Kasi sila yung naging faithful sa Panginoon. Panglima, pribadong or private na pagsamba. Sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo. Kaiba sa kanilang pampublikong pagsamba sa templo, ang unang iglesia ay nagtitipon din sa mga tahanan ng isa't isa para mas personal na pagsamba at pakikisama. No? Maraming komentarya ang nagsasabing ang pagpuputol-putol ng tinapay ay tumutukoy kapwa sa hapag ng Panginoon or communion, pati na rin ang sama-samang pagkain bilang bahagi ng kanilang pakikisama. Both communion at saka even just eating together. Sa maraming paraan, may hahambing po ito sa ating mga small group ngayon, actually. Pang-anim, ginagawa po nila ang lahat ng ito na may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos. No? Ang kagalakan ay ang malugod na pagtanggap. Hindi sila
napipilitang makisama o makibahagi. Masaya silang namuhay na nagbahaginan ng buhay sa isa't isa. Tapos pag sinabing katapatan ng puso, naman ay may diwa ng pagiging payak at walang halong pagkukunwari. Sinseridad. No? Simple ang root word nito. Simpleng puso. At ang pagpupuri ay ang pagtataas at pagpapahalaga sa Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Ganito din po ba tayo? Malugod ba natin tinatanggap ang pakikisama sa kapwa mananampalataya ng may katapatan at pagpupuri sa Panginoon? And number 7, kinalugdan ng mga tao. No? May pabor sila sa mata ng publiko. Hindi pa nagsisimula kasi ang matinding pag-uusig noon. Hindi pa sila nakita bilang threat. Ang kabanalan at pagmamahal nila sa isa't isa ay nakita ng lahat ng mga tao. Kaya nakita sila bilang positibong impluwensya sa lipunan. No? Very quickly, may isang sulat, ang isang philosopher or pilosopo, si Aristides, nung pangalawang century sa kanyang hari tungkol sa mga Kristiyano. Na-observe niya ang ugali at pumumuhay ng Kristiyano. Sabi, ngayon o hari, natagpuan ng mga Kristiyano ang katotohanan sa pamamagitan ng kanilang masigasig na paghahanap. Hindi sila nangangalunya o namumuhay sa immoralidad. Ginagawa nilang kaibigan ang mga umaapi sa kanila. Hinihikayat nila ang kanilang mga alipin na maging mga Kristiyano. Tinatanggihan nilang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kapag may mahirap sa kanilang kaligitnaan, nag-aayuno sila upang may mabigay sa nangangailangan. At kapag may isang matuwid na pumanaw, nagagalak sila at nagpapasalamat sa Diyos. Inihahatid nila ang kanyang katawan na para bang lilipat lamang siya sa isang lugar na malapit. Hindi po ba yun napaka-relevant ngayon? Gaya din po ng pag-alala natin kay Nanay Eva at Nanay Benny. Nagdadalamhati tayo. Ngunit kasabay nito ay nagagalak din po tayo na sila ngayon ay nasa piling ng Panginoon. Every time one of us passes away, natatandaan na natin, we remember the hope of salvation. At yun po ang nakita ng philosopher sa iglesia. At huli, pangwalo, patuloy nagdaragdag. Ang 3,000 ay simula pa lamang. Una, ang paglago ng bilang ay hindi ipinangako sa lahat. No? Ipinakikita lamang ng talata na pinalago ng Diyos ang kanilang bilang. Hindi nito tinuturo na ito ang paraan upang mapalago ang isang iglesia. Hindi po ito formula. Tandaan ang konteksto. Itinatatag ng Diyos ang iglesia, di ba? Kaya't kinailangan itong mabilis na lumago upang kumalat ang ebanghelyo. Pangalawa, ang Panginoon, hindi ang kanilang devotion, ang siyang nagdaragdag sa kanilang bilang. Ang kanilang paglago ay bunga ng kalooban ng Diyos, hindi ng kanilang kabutihan. Maaring manatiling maliit ang isang tapat na iglesia at maaari namang lumaki ang isang iglesyang hindi tapat. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi ang dami ng tumutugon, kundi ang ating katapatan sa Panginoon. Ito po, itong unang iglesia, ang pinakamalapit sa perpekto na iglesia sa buong history. Maliwanag na ang kanilang pananampalataya ay hindi lamang bukam bibig, kundi isang panloob na pagbabagong buhay na posible lamang
sa makapangyarihang kilos ng banal na Espiritu. So ano ngayon ang kahulugan nito sa atin ngayon? So what? Okay, that's nice. That's good. Ano ngayon? 3 bagay na lang. Okay pa ba kayo? Pwede pa? Okay lang? Una, ang pagdating ng banal na Espiritu at ang kanyang mga gawa ay nagpapakita ng kamanghamanghang katapatan at dakilang kapangyarihan ng Diyos. Yun po dapat ang ma-appreciate natin dito. Yan yung dapat lumitaw. Ang pagsamba natin ngayon ay bunga ng katuparan ng mga pangako ng Diyos. Masyado na po ba tayong nasanay na maging komportable na hindi natin nauunawaan ang napakadakila na biyaya ng Panginoon? Ang makibahagi sa salita, pakikisama sa mananampalataya, ang pagkomunyon at magkasamang pananalangin ay isang pribilehyo. Hindi tayo napipilitan maging bahagi ng iglesia. Pinagkalooban tayo ng pribilehyong maging bahagi nito. Pangalawang lesson, ang iglesia ay hindi lang isang ligtas na kanlungan na parang daycare, kundi itinatag ng Diyos upang maging lugar ng sama-samang pagsamba at pamumuhay bilang mga Kristiyano. Anong ibig sabihin nito? May mga tumitingin sa iglesia na parang isang daycare center, isang ligtas at maayos na lugar na pwedeng ilagay ang ating pamilya. Okay, wholesome, napaka-safe dito. Sige, basta dito ang pamilya ko. Okay na ako. Yun lang ang kailangan ko. May iba namang itinuturing itong parang drive-thru. Papasok, makikinig, uuwi. At mayroon ding tinatrato ang iglesia na parang isang shopping mall. Palipat-lipat, patalon-talon ng iglesia, sinasample kung aling musika or pangangaral ang pinaka-vibes sa kanila. Gusto ko yung music dito, pero gusto ko yung preacher na saan kaya di? Parang shopping mall. Tapos aalis pag may hindi nagustuhan. Ngayon, hindi naman masama maging komportable. Hindi po yun yung ibig sabihin nito. Ngunit, dahil naging pangkaraniwan ang comfort, minsan nagigi tayong parang consumer or customer Christian. Nag-iisip tayo bilang customer na parang na kailangan laging makuha natin ang gusto natin. Kailangan po natin suriin ang pananaw natin sa iglesia at talikuran ang pagiging customer Christian. Huwag po nating itanong kung ano ang magagawa ng iglesia para sa atin, kundi kung ano ang magagawa natin para sa iglesia. And last but not least, the third lesson from this passage, paano tayo nagiging bahagi man lang sa iglesia, kundi sa pamamagitan ng pagsisisi. Gaya ng mga Hudyo, wala pang pag-uusapan tungkol sa buhay iglesia. Wala po muna tayong pag-uusapan tungkol doon hanggat hindi natin hinaharap ang ating pananagutan sa Diyos. Okay? Hindi po ito mag-a-apply sa atin hanggat magsisi sa kasalanan. Ang pinakamalinaw na ehemplo ng tunay na pagsisisi ay isinulat mismo ni David. One of my favorite life verses. Awit 51, 2-4. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan, sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin.
upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol. Panginoon, kung hinatulan mo ako na pumunta sa impyerno, wala akong masabi. Talagang yun yung dapat sa akin. Ang pagsisisi ay hindi lang isang tiket patungo sa langit. Ito ay sumasaklaw. Ang pagsisisi ay sumasaklaw sa buong pananaw natin sa buhay na humuhubog sa pagtingin natin sa bawat karanasan sa buhay. Lahat ng magiging issue sa buhay, problema, sitwasyon, dadaan sa lente ng pagsisisi sa kasalanan. Pagbabago ng pananaw. Dinadala tayo nito sa pinaka nakakatakot na antas na pagiging tapat sa sarili. No? Kailangan maging honest sa sarili at napaka nakakatakot ito. Lord, kung aaminin ko, kasalanan lahat ng pinaggawa ko, Lord, di ko kaya, sasabog yung utak ko sa kahiyaan. Ngunit, inihahatid din po tayo nito sa sukdulan, panghabang buhay, at hindi maaalis na pag-asa. Pag-asa na ano? Na ang katuwiran ni Kristo mismo ay ibinibilang na sa atin. At tinatanggap na po tayo ng Diyos magpakailanman. Kaya po, hilingin mo sa Diyos, sa Panginoon, na mawalan ng halaga ang lahat ng iyong mga dahilan at mga nakakagambala sa iyo. Tulad ng sinabi ni Apostol Pedro, magsisi ka at iligtas ka ni Kristo mula sa immoral na mundong ito. Tayo po ay manalangin. Lord, napakadaming lesson, napakadaming truth itong Acts chapter 2. Ngunit Lord, hindi po tama kung i-shortcut. Lord, sana matamaan po kami ng conviction kung kami po ay naging passive sa ating fellowship, Lord. Kung tinetake for granted namin ang simbahan, ang iglesia. Lord, salamat po at nandito ang salitang ito ngayon. Panginoon, tulungan niyo din po kami na maging tapat, na maging devoted katulad ng unang iglesia. Sa panalangin, sa komunyon, sa salita, at sa fellowship, sa pakikiisa. Sana makita po natin ang halaga ng ginawa mong simbahan, ng ginawa mong iglesia. At Lord, kung meron po sa amin ngayon na hindi pa rin tinatanggap, hindi pa rin nakikita ang karumihan ng ating kasalanan, open our eyes. Lord, lahat naman ng mananampalataya hindi kayang buksan ng sariling mata. Help us to see, na katulad ni David, na hindi natin matanggal sa paningin natin ang karumihan ng kasalanan. Kahit kami ay bumigay dito na hindi magiging okay, hindi magiging mapayapa ang kaluluwa namin. Lord, tulungan niyo po kami sa aming mga diskusyon at sa aming pag-uuwi. Alagaan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Brother JC. Purihin ang Panginoon sa biyaya ng banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos na ibinigay para manahan sa atin ang Iglesia, na siyang nagbibigay ng pagnanais sa Diyos at sa mga bagay na patungkol sa Kanya, ang pag-aaral ng Kanyang salita, ang pagsasama-sama o fellowship, komunyon, panalangin,
para po sa patuloy at sabay-sabay nating paglakad ng magkabalikat na para bang may iisang pamatok sa katapatan sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay tumayo. Sabay-sabay po tayong magpuri muli. Awitin, May the Peace of God. May the peace of God our Heavenly Father and the grace of Christ the risen Son and the fellowship of God the Spirit keep our hearts and minds within His love. And to Him be praise for His glorious reign from the depths of earth to the heights of heaven. We declare the name of the Lamb once slain, Christ eternal, the King of kings. May this peace which passes understanding and this grace which makes us what we are and this fellowship of His communion make us one in spirit and in heart. And to Him be praise for His glorious reign from the depths of earth to the heights of heaven. We declare the name of the Lamb once slain, Christ eternal, the King of kings. We declare be praise for His glorious reign from the depths of earth to the heights of heaven. We declare the name of the Lamb once slain, Christ eternal, the King of kings. Christ eternal, the King of kings. Konting announcements lang po bago tayo matapos. Una, ang Tagalog Online Bible Study ngayong Huwebes, June 23, sa ganap na ika-8. Mahirapan ako sa announcement. Samahan po ninyo kami sa GFC Facebook Live para sa Session 11 sa ating serye sa Aklat ng Santiago. Pangungunahan ni Pastor Rico ang ating pag-aaral. Pangalawa, Women of Grace. Samahan po ninyo kami sa pagsisimula ng ating bagong serye, The God Who Is, ngayong Sabado, Hulyo 25, sa ganap na ika-9 ng umaga dito sa GFC Center. Bukas ang pag-aaral na ito para sa lahat ng kababaihan. Kaya't aanyayahan ang inyong pamilya at mga kaibigan na makibahagi. Pangatlo, ang youth. Gayon din ngayong Sabado, June 25, sa ganap ng ika-3 ng hapon, samahan ninyo kami sa pagtatapos ng ating serye ng Psalms, The Soundtrack of the Soul. Anyayahan ang inyong mga kabataang kapamilya at mga kaibigan na makibahagi. And last, Music Team Assembly. Paalala sa lahat ng mga music ministry volunteers, kasama pala ako, inaanyayahan po, buti na lang, inaanyayahan po namin kayong dumalo sa ating music ministry meeting ngayong hapon pagkatapos ng Tagalog service.
Ngayon po, ang benediction po natin ay nanggagaling sa 2 Corinthians 13:14. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. God bless po sa lahat.